Ate, kailan ka ulit babalik? Tanong ni Shaira kay Agatha habang hinatid nila to sa airport. Hindi na rin niya pinasamang mga bata dahil alam niya na iiyak ang mga to. Sa tuwing aalis si Agatha, kapag hindi na ako busy Shaira at alam mo naman na kailangan nating mag-ingat. Napangiti si Shaira dahil sa sinabi ni Agatha sa kanya. Kahit sobrang ingat pa nga natin, nahuli pa rin nila tayo. Natatawang wika ni Shaira. Kaya nga kaya tanggapin mo na mas matalino sila kaysa sayo. Natatawang wika ni Agatha. Habang sumama naman ang mukha ni Shaira, ayaw na ayaw kasi niya na may lalamang sa kanya. Huwag ka nang magalit, jowa mo naman siya. Tinapik ni Agatha ang balikat niya habang niyakap niya ito. Ingat ka ron ate ha, huwag ka nang pumayag na may mang-aapi pa sayo. Tumango si Agatha sa kanya habang malawak itong napangiti. Ikaw, gulat na napatingin si Riva sa kanya dahil sa lakas ng kanyang boses. Ingatan mo si ate ha, huwag mo siyang pababayaan. Kapag may mang-aapi sa kanya, sabihin mo agad sa akin dahil papalit. Tama na yan, ngiting wika ni Gian sa kanya matapos siyang halikan sa kanyang labi. Mag-ingat kayo dude, wika ni Gian habang tumango si Riva. Saan tayo pupunta? Tanong ni Shaira dahil napapansin niya na iba ang daan na binabaybay nila. Ipapasyal na muna kita, kindat na wika ni Gian sa kanya. Nasa likuran naman nila ang kanilang mga bodyguard. Nang huminto ang kotse ay napatingin si Shaira sa labas. Hindi niya napigilan na mapangiting makita ang hinintuan nila. Matagal na panahon na rin na hindi siya tumikim ng cake. Kung hindi ginawa ni Agatha, ayaw niya kasi na bumili dahil naaalala niya si Gian at sa bawat oras at araw na maaalala niya ito ay nalulungkot at umiiyak siya. Let's go, ngiting wika sa kanya ni Gian habang nilahad niya ang kanyang kamay. Agad tong inabot ni Shaira at malawak siyang napangiti kay Gian. Nang makababa siya sa kotse, ay mabilis niyang niyakap si Gian. Uy, taka na tanong ni Gian sa kanya. Thank you Gian, iyak na wika ni Shaira. Kaya mabilis siyang tinignan ni Gian. Bakit? Bakit ka umiiyak? Umiling si Shaira sa kanya habang pinunasan niya ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Wala, namiss ko lang ito, ngiting wika niya. Nang pumasok sila sa isang coffee shop, ikagad na binili ni Gian ang paborito ni Shaira na cake. Tuwang-tuwa naman si Shaira dahil ang akala niya ay nakalimutan na ni Gian ang paborito niya. Matapos silang kumain ay binilhan din ni Gian ang anak nilang si Elmo ng cake. Sinabi kasi sa kanya ni Shaira na ayaw ni Elton kumain ng cake kapag hindi ang mommy Agatha niya ang gumawa nito. Daddy! Tuwang sigaw ng dalawa nang dumating sila, nailing naman si Shaira. Dahil parang hindi siya nakita ng mga anak nila, hindi rin niya maintindihan ang mga bata dahil kahit halos mapuno na sa laruan ng kwarto nila, ay palagi pa rin itong nagpapabili sa daddy nila. Paano naman ako? Wala ba akong kiss? Bakit si daddy niyo lang ang meron? Nagtatampong wika ni Shaira. Kaya mabilis na lumapit ang kambal sa kanya at hinalikan siya. Matapos kumain ng dalawa, ay sinamahan sila ni Gian sa kanilang room. Ayaw naman ng kambal na lumabas ang daddy nila dahil gusto nila ng katabi ito. Gian, nayayamot na sambit ni Shaira dahil nasa gitna si Gian ng dalawa nilang anak. Later, hindi pa tulog ang dalawa. Sagot niya kay Shaira habang hindi na may pintang mukha nito. Lalo namang humigpit ang pagkakayakap ng dalawa sa kanilang ama kaya mahihirapan si Gian na tumayo. Bakit ka ba kasi humiga dyan? Mahina't galit na wika ni Shaira. Gustuhan ng mga bata. Che, inis na lumabas si Shaira dahil hindi na rin tumayo si Gian. Nang mapansin ni Gian na tulog ng mga anak niya, ay dahan-dahan siyang tumayo. Nailing siya nang hindi niya mabuksan ang pinto sa room nila ni Shaira. Hindi na rin niya sinubukan pang katukin ito dahil alam niya na galit ito sa kanya. Bumaba si Gian at tinanap ang katulong para kunin ang duplicate na susi sa room ni Shaira. Nang ibigay ito ng katulong sa kanya ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Napansin niya na tahimik ang kwarto kaya kagad siyang pumasok. Pero gulat siyang napalingon na bigla na lang buksan ni Shaira ang ilaw. Bakit ka pa pumasok dito? Hindi ba mas gusto mo pa sa kanila? Galit na sigaw nito sa kanya. Bakit ka ba nagkakaganyan? Mga anak mo naman sila. Ano naman, hindi ba nila alam na akin ka? Hindi napigilan ni Gian na matawa dahil sa sinabi ni Shaira sa kanya. Oo na, iyon na ako, wika ni Gian habang hahalikan sana si Shaira. Pero natigilan siya at muntik nang mapasigaw na bigla na lang may tumama sa itlog niya. Shit! Malakas na sigaw niya habang napahawak sa kanyang itlog. Masakit ba? Natatawa na tanong sa kanya ni Shaira. Habang tumango si Gian sa kanya.
Buti nga sa'yo, sigaw niya dito at tinungo ang kama. Mabilis siyang humiga at nagtalakbong sa kumot. Sorry na, mahinang wika ni Gian habang niyakap siya. Nakakainis ka, sigaw nito sa kanya. Intindihin mo naman ang mga bata, tapos ako. Paano naman ako? Paano ako makakayakap sa'yo? Paano ko makakayakap sa ahas mo? Napakunot ang noo ni Gian dahil sa tawag ni Shaira sa alaga niya. Anong ahas? Natatawa na tanong ni Gian sa kanya. Kaya lumabas si Shaira sa kumot. Ahas naman talaga yan eh. Kasi ang laki tapos ang bilis ng pumasok sa butas ko. Lalong napahalakhak si Gian. Kaya lalong nakaramdam ng inis si Shaira sa kanya. Sige na nga, ahas na ito. Halika na, hawakan mo na. Wika ni Gian habang kinuha ang kanyang isang kamay. Gulat naman na napatingin si Shaira sa kanya nang mapansing wala na palang kahit isang saplot si Gian. Kaya mabilis siyang lumapit dito at agad na tumayo at hinalikan ng alaga ni Gian. Ang sarap mo talaga, ngiting wika ni Shaira. Napabalikwas si Gian na makarinig ito ng ilang putok ng baril. Agad din na tumayo si Shaira habang mabilis na tumakbo patungo sa kwarto ng mga anak nila. Anong nangyari? Tanong niya habang papalapit sa kanilang isa niyang tauhan. Ma'am, may nakapasok po. At kasama nila si Ma'am Margaret. Gulat na napating si Shaira kay Gian dahil sa narinig niya. Gian, tumakas na kayo. Dali mo mga bata. Magtago kayo, Gian. Takot na wika ni Shaira sa kanya. Habang naguguluhan pa rin si Gian na nakatingin sa kanya. Gian, naririnig mo ba ako? Lumayo na kayo dito at dalhin mo ng mga bata. No, hindi ko gagawin yun at hindi kita iiwan, Shaira. Ayoko nang maranasan ulit ang naranasan ko noon dahil sa pagkawala mo. Galit na sigaw sa kanya ni Gian habang hinawakan niya ito sa braso. Nag-iiyakan naman ang kanilang mga anak dahil sa narinig na malakas na putok ng baril. Gian, makinig ka naman sa akin oh. Parang awa mo na, umalis na kayo at dalhin mo sila. Ito lang ang paraan para mailigtas kayo, Gian. Pagmamakaawang wika sa kanya ni Shaira. Hindi ako magiging duwag, Shaira. At kung tatakas man kami, isasama ka namin. Hindi pwede. Hindi ako sasama sa inyo. Dahil kahit sa patay magtago, matutuntun pa rin nila tayo, Gian. Sino ba kasi sila? Huwag ka nang magtanong. Sumunod ka na lang. Hindi. Sa pagkakataong ito, hindi ikaw ang masusunod, Shaira. Gian! Malakas na sigaw ni Shaira nang biglang bumaba si Gian. Mabilis na sumunod si Shaira sa kanya matapos nang itago ang anak niya sa cabinet. Gian! Malakas na sigaw ni Shaira nang makita si Gian na hawak ng mga tauhan ng grandma niya. Bilib na talaga ako sa katalinuhan mo, Shaira. Hiling na wika ng grandma niya sa kanya. Habang hindi maiwasan ni Shaira na manginig. Aaminin niya na isa lang ang taong kinatatakutan niya. At yun ang kanyang grandma. Bitawan niyo siya. Nanginginig ang boses habang nagmamakaawa si Shaira sa kanila. Bakit ko gagawin yun? Galit na wika ng grandma niya sa kanya. Sobrang na-disappoint ako sa ginawa mong ito, Shaira. Ang akala ko pa naman matalino ka. Pero hindi pala. Grandma, patawarin niyo po ako sa ginawa ko. Parang awa niyo na. Hayaan niyo na ako. Hindi. Alam mong hindi yun mangyayari, Shaira. Isipin mo mga negosyo natin at huwag ka magpapatalo sa walang kwentang pag-ibig na yan. Grandma, sawang-sawa na ako sa buhay ko noon. Ayoko na maging tau-tauhan mo. Mabilis na pabaling ang mukha ni Shaira nang malakas siyang sampalin sa kanyang grandma. Yan bang igaganti mo sa akin, Shaira? Nakalimutan mo na ba kung wala ako't hindi mo maranasan ng karangyaan? Mali ka. Dahil kung hindi dahil sa akin, hindi kayo yayaman ng gusto. Muling sinampal si Shaira sa kanyang grandma. Dahil sa pagsagot niya na muli dito. Tama na! Malakas na sigaw ni Gian habang nagpupumiglas ito sa mga taong nakahawak sa kanyang braso. Galit na lumingon sa kanya ang grandma ni Shaira. Kaya halos lumuhod si Shaira sa harapan nito. Huwag mo siyang saktan, grandma. Parang awa mo na. Ako na lang ang saktan mo. Ganyan bang tinuro ng lalaking ito sa'yo? Ang maging malambot? Nakalimutan mo na bang lahat ng tinuro ko sa'yo, Shaira? Galit na sigaw nito habang muli siyang pinagsasampal. Tama na, wala ka bang awa? Malakas na pahalakhak ito sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Awa? Wala ako noon. At sisiguraduhin ko na mawala yung awa na yan sa apo ko. Malakas na sigaw niya habang tinadyakan si Gian. Gian! Malakas na sigaw ni Shaira matapos niyang makitang dumugo ang bibig ni Gian. Grandma, tama na. Hayaan mo na siya. Pangako susundin ko lahat ng gusto mo. Huwag mo lang sasaktan si Gian. Pagmamakaawa ni Shaira sa kanya. Natigilan naman ito at nilingon siya. Tama bang narinig ko sa'yo, Shaira?
Kunot noong wika nito habang mabilis na tumango si Shaira sa kanya. Muling napasigaw si Shaira nang muli nitong saktan si Gian. Bagay lang yan sa kanya. Alam mo, kaya ayaw ko makalapit ka sa ibang tao dahil tuturuan ka nila na hindi maganda. Nailing si Shaira sa kanya habang patuloy itong umiiyak. Una pa lang tutol na ako sa paghahanap mo sa kapatid mong yon. Dahil alam ko na walang magandang maidudulot sa iyong pagkikita nyo. Katulad ngayon, hindi ko talaga akalain na kaya mong iwan ang buhay na kasama kami. Dahil lang sa kapatid mo at sa lalaking ito. Wala ka talagang pinagkaiba sa iyong ina, Shaira. Ang akala ko pa naman matalino ka at hindi ka tutulad sa kanya. Tama na, Grandma. Parang awa mo na. Mommy! Iyak na sigaw ng dalawa habang gulat na napatingin si Shaira sa kanila. Hindi rin maiwasan ng matanda na makita niyang dalawang bata na bumaba sa hagdan. Bakit kayo lumabas? Malakas sa sigaw ni Shaira habang namakiti ang matanda sa kanya. Sila palang tinatago niyo. Ngiting wika nito habang sinenya siya ng ibang tauhan niya na kunin ng mga bata. Huwag na huwag mo silang sasaktan. Dahil sa oras na gagawin mo yon, hindi ako magdadalawang isip na saktan ka. Sigaw ni Shaira habang malakas na napahalakak ang kanyang grandma. Nakakatakot ka naman. Mukhang nakalimutan mo kung sino ako. Hindi ko yung nakakalimutan, Grandma. Kaya parang awa mo na, pakawalan mo na kami. Hindi, dahil hindi na sila mabubuhay pa. Huwag na huwag mo silang sasaktan. Unahin mo nang walang kwentang yan. Huwag na huwag niyo yung gagawin. Galit na sigaw ni Shaira habang mabilis na nakawala sa mga lalaking humawak sa kanyang mga kamay. Isa-isa niya itong pinagsusuntok at bawat taong lumalapit sa kanya ay parang awang wala niya itong tinadyakan at sinuntok. Pinagbabaril rin ni Shaira ang mga buto sa mga tauhan ng kanyang lola. Nang makaharap na niya ang mga lalaki na may hawak kay Gian at agad siyang tinutukan ng baril ng mga to pero mabilis na naagaw ni Shaira ang kanilang baril. Tumigil ka na. Isang maling galaw mo pa. Sasabog ang utak ng mga batang ito. Sigaw ng matanda kaya napatingin si Shaira sa kanya. Nag-iyakan naman ang mga anak niya habang nakatutok sa kanilang mga ulong baril na hawak ng mga lalaki na may hawak sa kanila. Ngayon mamili ka. Sinong gusto mong iligtas sa kanila? Naguguluhan si Shaira sa sinabi ng kanyang grandma sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Matalino ka, Shaira. Alam mong ibig ko sabihin. Kaya mamili ka kung sino sa tatlo. Wag mo silang saktan. Ako na lang. Hindi, alam mo naman na hindi kita kayang saktan, hindi ba? Alam mo na mahal kita, apo. Gitinguwi ka nito sa kanya. Mahal? Hindi mo ko mahal. Iling ka ni Shaira sa kanya. Habang umiling ito. Bakit? Kulang pa ba ang lahat ng pinapakita ko sa'yo? Alam mo na buong buhay ko ay halos umiikot lang sa'yo. At yun pang pagmamahal na alam mo, Grandma? Alam mo bang buong buhay ko, ngayon lang ako naranasan na maging masaya. Alam mo bang hindi material na bagay ang totoong nagpapasaya sa isang tao? Kaya lahat ng yaman at karangyaan na binigay mo, ang lahat ng yun ay hindi ko kailangan. Dahil hindi yun ang totoong magpapasaya sa akin, Grandma. Pareho lang naman kayo ni Mommy, ang tingin niya sa akin ay isang puppet. Malakas sa sigaw ni Shaira sa kanya. Mommy! Masayang wika ni Agatha na makita niya si Hailey. May problema ba? Kunot na wika niya matapos nitong lapitan. Agatha, anak, sabihin mo sa akin ang totoo. Buhay pa ba ang kapatid mo? Tanong nito sa kanya habang hinawakan ng kanyang mga kamay. Anak, sabihin mo sa akin ang totoo. Iyak na sigaw nito sa kanya habang hindi napigilan ni Agatha na mapaiyak habang tumango ito sa kanya. Totoong buhay ang kapatid mo? Muling tumango sa kanya si Agatha kaya lalong napaiyak si Hailey. Kailangan nating magmadali, anak. Taka na napatingin si Agatha sa kanyang ina dahil sa sinabi nito sa kanya. Magmadali? Pero bakit, Mommy? Agatha, nanganganib ang kapatid mo ngayon at baka mapahamak ang mga taong nakapaligid sa kanya dahil alam ko na hindi siya mapapatawad ni Mommy dahil sa pagpapanggap na ginawa niya. Ano po bang ibig niyo sabihin, Mom? Basta bilisan mo na. Sino kasama niya? Si Gian, Mommy. Napasingap si Hailey dahil sa sinabi ni Agatha. Kailangan natin siya iligtas, anak. Tawagan mo Tito Samuel mo. Bilisan mo, Agatha. Malakas na kumabog ang dibdib niya habang kinuha niya ang kanyang phone. Dali-dali niya nang tinawagan si Samuel pero hindi ito sumagot sa mga tawag niya kaya si Nix ang kanyang tinawagan. Mabuti at naalala mo ako, wika ni Nix sa kabilang linya. Dad, kasama mo ba si Tito Samuel ngayon? Tanong niya rito habang natahimik si Nix sa kabilang linya. Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Akin na yung phone mo, Agatha, wika ni Hailey.
kaya agad na ibinigay ni Agatha ang kanyang phone kay Hailey. Migs, nasa panganib si Gian, kailangan natin siyang puntahan. Natigilan si Migs sa narinig niya dahil ngayon niya lang din nakausap muli si Hailey. Isa pa, kilalang kilala niya ito, hindi to basta magpapatulong. Bakit? Ano bang nangyari? Basta tawagan mo si Samuel, bilisan niyo. Maghihintay kami ni Agatha sa kanyang opisina. Wika ni Hailey at kagad na ibinalik kay Agatha ang kanyang phone. Tinawagan naman ni Agatha si Riva dahil takot na takot siya. May problema ba? Riva, puntahan mo ko ngayon. Anong problema, Agatha? Basta bilisan mo, Riva. Wika niya habang mabilis na pinatay ang kanyang phone. Mami, kumalma ka na muna. Hindi pwede. Sa bawat minutong lumipas, baka hindi na natin maabutan na buhay si Gian at Shaira. Namilog ang mga mata ni Agatha dahil sa narinig niya. Pero magaling po si Shaira, Mami. Hindi niya kayang labanan ng lola niyo. Si Grandma? Tumango ang kanyang ina habang patuloy na nagbabagsakan ng kanyang mga luha. Anong nangyari? Tanong ni Riva nang makapasok to sa opisina ni Agatha. Gulat naman siyang napatingin kay Hailey, kaya kaagad na kumalma si Riva. Tita, agad na nilapitan ni Hailey si Riva at hinawakan ng kamay nito. Iho, nasan ang daddy mo? Kailangan natin ng tulong niya. Taka na napatingin si Riva sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Bakit po? Ano pong nangyari? Helen, gulat na napatingin si Riva sa pinto nang pumasok si Migs at Samuel. Ano nangyari? Tanong ni Samuel sa kanya. Ang mga anak natin, kailangan natin silang iligtas. Napalingon si Samuel at Migs kay Agatha dahil sa sinabi nito sa kanila. Max, buhay si Shaira. Buhay ang isang anak natin. Iyak na wika ni Hailey habang hindi makapaniwala si Migs sa sinabi ni Hailey sa kanya. Dahil ang akala niya ay matagal nang patay si Shaira. Kaya kailangan natin na bilisan, Migs. Baka anong gawin ng mommy sa kanya? Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Ngayon ko lang din alam kung hindi tumawag si Margaret sa akin. Bilisan na natin. Baka ano na nangyari sa kanila? Wika ni Hailey habang naguguluhan si Samuel. Ano pong ginagawa mo? Nanganganib ang anak mo. Anak ko? Kasama ni Shaira ang anak mo, Samuel. What? Anong ginagawa ni Gian doon? Huwag ka nang magtanong. Bilisan mo na para mailigtas natin silang dalawa. Hindi lang silang dalawa, Mommy. Natigilan sila dahil sa sinabi sa kanila na Agatha. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Hailey sa kanya. Kasama nilang mga anak nila. Yung wika ni Agatha. Mga anak? Anong mga anak? Nagkaanak po si Gian at Shaira, Mommy. At kaya pinalabas ni Shaira na wala na siya dahil ayaw niya na mapahamak ang mga anak niya sa inyo. Nailing si Hailey habang napatakip siya sa kanyang bibig. Hindi! Iyak na wika niya habang mabilis siyang niyakap ni Agatha. Bilisan niyo na! Galit na sigaw ni Samuel kaya kaagad silang sumunod. Inalalayan naman ni Riva si Hailey at Agatha matapos niyang tawagan ng lahat ng mga tauhan niya. Nang makasakay sila sa isa sa private plane ni Samuel ay hindi pa rin tumigil si Hailey sa pag-iyak dahil sinisi niya ang kanyang sarili. Dahil kung noon pa lang ay nilayunan niya si Shaira sa kanyang ina ay hindi sana ito mangyayari kay Shaira. Hindi sana nito dadanasin ang naranasan niya ngayon. Alam niya na bata pa lang si Shaira ay hirap na ito dahil sa ginawang pagpapalaki ng mga magulang niya dito. Pero noon pa man ay wala siyang magawa para pigilan ang kanyang ina dahil lagi nitong sinasabi sa kanya na papatay nito si Agatha at Migs sa oras na sumuway siya ulit sa kanyang mga magulang. Tama na. Nagangat siya ng muka at nakitang baso na may laman na tubig na hawak ni Migs. Inabot niya ito at ininom. Napahinga ng malalim si Migs habang tumabi ito sa kanyang upuan. Alam ko na malaki ang kasalanan ko sa inyo. Yung wika niya matapos inumin ni Hailey ang tubig. Huwag mong sisihin ng sarili mo, Migs. Pareho tayong may mali at maling-mali ang desisyon ko noon na sumama sa'yo. Hindi umimik si Migs at nakinig lang ito sa kanya. Ako ang dapat mong sisihin, Hailey. Dahil naging mahina ako. Naging duwag ako at hindi ko kayo na ipaglaban. Napatingin sa kanya si Hailey dahil napansin nito na nag-iba ang boses ni Migs. Umiyak ka ba? Tanong ni Hailey sa kanya habang mabilis na pinunasan ni Migs ang kanyang mga luha. Huwag na tayong magsisihan pa, Migs. Pareho tayo may mali ang mahalaga natin gawin ay mailigtas ang anak at apo natin. Wika ni Hailey sa kanya habang tumango si Migs. Nandito na tayo, wika ni Agatha habang napatingin sila sa paligid. Dito ba talaga sila nakatira? Hindi natapos ni Hailey ang kanyang sasabihin na makarinig sila ng malakas na putok. Bilisan niyo na! Sigaw ni Migs habang mabilis na tumakbo. Mahigpit naman ang hinawakan ni Riva si Agatha at Hailey dahil delikado kung sasama sila sa loob. Bitawan mo ko, Riva! Galit na sigaw sa kanya ni Agatha.
Gian, anak! Malakas na sigaw ni Samuel. Kaya mabilis na palingon ng mga tao sa loob sa kanya. Pakawalan niyo anak ko! Muling sigaw ni Samuel kaya malakas na napahalaka ang matanda. Sino ka para utusan ako? Nakatingin si Samuel kay Gian habang hindi niya maiwasan na makaramdam ng awa sa kanyang anak dahil bugbog saradong mukha nito. Hindi mo pa ako lubusang kilala, kaya bitawan yung anak ko. Malakas na sigaw niya at akmang susugurin sila. Pero mabilis siyang pinigilan ni Mix. Huwag kang madalos-dalos pare, masyadong mapanganib ang matandang yan at alam mo yan. Wika ni Mix sa kanya. Ang kapal din ng mukha mo para magpakita dito. Galit ng wika niya habang tinignan niya si Mix. Hindi ka pa rin dala sa ginawa ko sa'yo noon. Napakuyumang kamao ni Mix. Dahil sa sinabi ng matanda sa kanya. Sobrang talagang kasamaan mo Mrs. Bianca Peng. Malakas na sigaw ni Mix sa kanya. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging masama. Kung hindi mo lang sana itinana ng anak ko noon, siguro wala akong problema ngayon. Nailing si Mix dahil sa kanyang narinig. Hindi mo pagmamay-ari ang anak mo at lalong hindi mo matuturuan ng puso niya kung sinong iibigin niya. Manahimik ka! Alam ko noon pa man na gusto mo nang makuha ang kayamanan namin. Alam ko na napangarap mo ang buhay na meron kami. Kaya mo pinaibig ang tanga kong anak? Mali ka, maling-mali ka Mrs. Bianca. Totoo ang pagmamahal na naramdaman ko sa anak mo noon. Mahal, katangahan ng salitang yan. Dahil hindi mo yun nararamdaman, muling napahalak ka matanda dahil sa sinabi ni Mix sa kanya. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit ang bilis mong nakalimutan ng anak ko? Ang bilis mo siyang pinalitan at ang bilis mong gumawa ng bagong pamilya. Kasama ang walang silbi mong anak na si Agatha. Muling napakuyom ng kamao si Mix. Dahil sa kanyang narinig, kung hindi lang sana tinuruan ng magaling mong anak itong si Shaira, hindi sana ito naging katulad sa kanyang ina. Tama na, malakas na sigaw ni Mix. Habang napatingin sa mukha ni Shaira matapos tong sampalin ni Hailey, kita rin ni Mix ang pamamaga ng pisnging ka ng anak. Aminin niya na minsan napagbuhatan niya ng kamay si Agatha pero hindi to katulad sa ginawa ni Bianca kay Shaira. Kaya nasaktan siya na makitang isang anak niya na halos napapikit ng mga mata dahil sa pamamaga sa pisngi nito. Anong karapatan mo para pigilan ako? Galit na sigaw nito sa kanya. Huwag mong kalimutan Mix na simula noon wala ka nang naiambag sa batang ito. Dahil kinuha mo siya sa akin. Kung hindi mo ginawa yan siguro masaya kami kasama ng mga anak namin. Malakas nung malakak si Bianca at tiningnan siya. Masaya? Huwag mo kong gawing tanga dahil kung totoong masaya ka, bakit mo pilit na pinakasal si Agatha sa anak na kaibigan mo? Hindi nakasagot si Mix sa sinabi ni Bianca. Hindi ba dahil sa pera? Iling na wika niya. Aminin mo man o hindi Mix, alam ko na perang dahilan kaya mo kinuha ang loob ng anak ko. Kaya ngayon ipapakita ko sa inyong pagdurog sa mga taong kumakalaban sa akin. Malakas na sigaw nito habang kinuha ang isang kambal na tinutukan to ng baril sa ulo. Tama na mami! Natigilan siyang marinig ang malakas sa sigaw ni Hailey. Kinulong mo na ako ng ilang taon. Kulang pa ba yon? Bakit pati ang mga anak at apo ko? Wala silang masamang ginawa sa'yo, mami. Ang naging mali lang nila ay ang magmahal. Alam mong isa yan sa ayaw ko na maramdaman ni Shaira Hailey. Alam mo yan, pero heto't sinaway niya pa rin ako. Hindi mo ba alam kung gaano ako nagdusa dahil sa ginawa niyang pagpapanggap na patay? Alam mong buong buhay ko yung ikot na sa inyo ng anak mo. Gusto kong maging isa siyang perpekto. Hindi kami robot, mami. Tao rin kami. Anak at apo niyo kami. Manahimik ka. Ibaba mo na yung hawak mo, mami. Parang awa mo na. Awa? Natatawa na wika nito. Alam mong wala ko nun, Hailey. Alam mong mga tayo Chinese na hindi nakaramdam nun. Mali ka, grandma, dahil ikaw lang yon at hindi kami katulad mo. At lalong hindi kami kasing sama mo. Malakas na sigaw ni Shaira. Habang pilit na inagaw ang baril na hawak ni Bianca. Natigilan sila na bigla na lang umalingaw-ngaw ang malakas na putok. Shaira, anak! Malakas na sigaw ni Hailey habang lalapit sana sa kanila. Pero agad siyang pinigilan ni Mix na muling mag-agawa ng baril si Shaira at ang lola niya. Malakas naman na tinulak ni Gia ng mga lalaki na kahawak sa kanya at mabilis na nilapitan si Shaira. Para sana tulungan ito pero biglang pumutok ang baril na hawak na matanda at sakto ito nakatutok sa kanya. Gian! Sigaw ni Shaira habang malakas na tinulak ang kanyang grandma. Agad na pinuputokan ng mga tauhan ni Samuel ang kanyang mga tauhan at mabilis na nilapitan at tinutukan ng baril ang matanda. Pero agad siyang nagulat nang mawak to sa kanyang dibdib at kaagad na natumba. Mabilis na nilapitan ni Hailey ang kanyang ina at dali-dali nitong tinawag ang kanyang mga tauhan para buhatin si Bianca. Samantalang agad din na dinala si Gian sa ospital habang ang dalawang bata ay kasama ni Shaira at Agatha. Shaira, makinig ka na. Kailangan mo magpagamot.
Wika ni Agatha sa kanya habang tulala na nakatayo si Shaira sa pinto ng emergency room. Shaira, naririnig mo ba ako? Naiyak na wika ni Agatha sa kanya habang nilingon siya ni Shaira. Ito ang kinatatakutan ko, ate. Kaya ako nagtatago. Bakit ba nadamay sila? Bakit hindi na lang ako tuluyang nawala, ate? Bakit si Gian? Bakit hindi na lang ako ang natamaan? Nagulhol na wika niya kaya mabilis siyang niyakap ni Agatha. Huwag mong sisisihin ang sarili mo, anak. Hindi mo kasalanan ng lahat. Ako dapat ang sisihin dahil mula pa noon ay hindi ako natakot kay mommy. Hindi niya sana ito maranasan. Hindi sana kayo masasaktan. Mommy, iyak na wika ni Agatha habang yumakap si Hailey sa kanya. Hindi naman alam ni Mix kung paano siya mag-umpisa. Alam niya na siya ang dapat sisihin sa lahat dahil una pa lang ay siya nang may malaking kasalanan sa kanyang mag-ina. Kung noon ay naging matapang lang sana siya na harapin ang mga peng. Mix! Sigaw ni Francine na mapalingon si Hailey. Anong ginagawa mo dito? Bakit mo kasamang babaeng yan? Galit na wika niya habang hinampas sa dibdib si Mix. Tumigil ka, Francine. Malakas sa sigaw niya dito. Gian! Muli silang napalingon na marinig ang boses ni Rosana. Nasaan si Gian? Tanong niya habang napatingin kay Agatha at Shaira. Agatha, sambit niya habang nilapitan si Shaira. Mabilis na nagyuko si Shaira ng mukha niya at umiiyak. Hindi po ko si Agatha, mahina na wika niya. Tita, sambit ni Agatha kaya humarap siya dito. Agatha, sambit niya habang nilingon si Hailey. Siya na ba si Shaira? Tanong niya kay Hailey habang tumango ito sa kanya. Nilingon niya naman ang paligid at nakitang dalawang batang tahimik na nakaupo. Sino sila? Naluluhan na tanong niya. Dahil nakikita niya sa mga mukha nitong mukha ni Gian. Si Gian ba? Agatha? Lingon niya kay Agatha habang mabilis na tumango si Agatha sa kanya. Kung ganon, nasaan ang anak ko? Nanginginig na tanong niya. Nasa loob pa po siya, tita. Kasama si Tito. Tutal na wika ni Agatha sa kanya habang mabilis na napaupo si Rosana sa sahig. Agad siyang nilapitan ni Max at inalalayan ito.